Buenos días, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi, sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay nandito pa rin ako sa may isang lugar na kung saan matinding hinahagupit ng bagyong si Yuan. At nakikita natin kanina sa bintana ng ating hotel na kinaroroonan na nagliliparan ng mga yero at rumaragasa ang tubig sa kalsada. At sana naman ay tumigil na tong mapanirang bagyo na to at tayo ay makapagpatuloy sa ating mga regular na gawain at hanap buhay sapagkat sobrang perwisyo na ang dinudulot ng mga nagdadaang bagyo, lalong-lalo na tong Super Typhoon Yuan. Sa kasalukuyan po, nandito ako sa isang hotel, sa isang probinsya at sana naman ay makauwi na ako bukas o sa isang araw sapagkat kansilado lahat ng flights papuntang Maynila. So ngayon, ang gusto nung nating pag-usapan sana ay yung tungkol pa rin, no? Ituloy natin yung usapan kay Senator Bato de la Rosa na kung saan napabalita na di umano'y ang ating International Criminal Court ay nag-issue na po ng warrant of arrest laban sa nasabing senador na si Bato de la Rosa. At napag-usapan na din natin kung ang Senado ba ay may kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas na tanggihan ang service of warrant of arrest at bigyan ng proteksyon ang kanilang miyembro at dahil upang ma-maintain daw ang dignidad ng nasabing institusyon. At naipaliwanag natin na kailangan manaig ang kapangyarihan at pinag-uutos ng ating saligang batas, no? Na ang mga senador ay kapantay namang ng isang ordinaryong tao at kailangang sumuko at magpasailalim, no? Sa ilalim ng ating saligang batas sapagkat ano man ang iyong posisyon, ano man yung iyong titulo, makapangyarihan ka o hindi, kailangan ikaw ay managot kung ikaw ay nagkasala at kung may warrant of arrest, kinakailangan sumuko ka at hindi dapat nagtatago sa kapangyarihan ng isang institusyon katulad ng isang Senado. Ngayon, hypothetically, pag-usapan po natin, paano kung itong si Bato de la Rosa, kung totoo ngang meron na pong warrant of arrest na inilabas ang International Criminal Court, ay nagtago, no? At nagpupumilit na iwasan ang warrant of arrest na isisilbi sa kanya ng Interpol. Ano po ba ang magiging legal consequence ng mga kilos o desisyon na ganito ni Bato for refusal or evading the arrest, no? On the basis of the warrant of arrest issued by the International Criminal Court for crimes against humanity. Ngayon, ganito, meron bang batas na nagsasabi na si Bato ay kapag nagtago o naging fugitive from justice ay madi-disqualify bilang membro ng ating Senado? Yan ang ating pag-uusapan sapagkat importante yan at marami nagtatanong sa atin. Alam niyo po, bilang isang senador, kahit mayroong warrant of arrest na i-serve sa ating senador na si Bato de la Rosa at iniwasan niya at siya ay nagtago na at namundok, no? Dahil natakot, ayaw niyang pumunta doon sa Dahig, Netherlands. Ano po ang magiging katayuan ng kanyang posisyon bilang isang senador? Disqualified ba yan automatically? Ang kasagutan po dyan ay hindi po. Hindi po madi-disqualified agad-agad ang ating senador sapagkat alam niyo naman dito sa ating bansa, mayroon pong batas o prinsipyo na sinasabing may presumption of innocence. Siyempre, ibibigay natin yung presumption of innocence sa ating senador na si Senator Bato de la Rosa. Hindi agad-agad na siya ay dapat tanggalin sa Senado. Ang kinakailangan dyan ay ang ating po Senado ay kumilos, no? At mag-institute ng isang legal or disciplinary action against one of its members na kung kagaya ni Senator Bato na umiiwas
no, sa ipinag-uutos ng batas katulad nitong warrant of arrest. So ang magandang gawin diyan ay si Bato ay kailangang sampahan ng isang reklamo sa Ethics Committee ng Senado at siya ay dapat ireklamo for an act of disorderly behavior. Kasi yung pagiging isang fugitive from justice, disorderly behavior yung action na yan. So pwede siyang kung mapapatunayan na talagang siya ay nagtatago sa batas upang maiwasan na pagkakakulong doon sa The Hague, Netherlands, ay pwede siyang matanggal, masuspende o kaya masuspende dyan sa Senado by a vote of 2/3, no, sa ilalim po ng ating saligang batas, Article 6, Section 16, ay pwede pong matanggal or masuspindi ang miyembro ng Senado by a vote of 2/3. Okay, so doon lamang magkakabisa ang isang pagkakatanggal ng isang senador. Hindi po kasi automatic because of the presumption of innocence. Dapat mabigyan ng due process of law yung tao kung gusto mong tanggalin bilang senador o kaya't kinakailangan isa sa kanilang miyembro magsampa ng reklamo sa Ethics Committee for disorderly behavior at ilang pang mga grounds na pwedeng siya ay masuspinde at matanggal na ng tuluyan bilang isang mambabatas sa ating Senate of the Philippines. Pero yung disorderly behavior pa lamang ay mabigat na pong akusasyon laban sa senador na si Bato de la Rosa at yan ay magiging isang dahilan upang siya ay tuluyan ng tanggalin sa listahan ng ating Senado bilang isang senador. Kasi fugitive from justice is considered as a disorderly behavior. Okay? So, bukod dyan, ang ating bansa ay pwedeng makipag-cooperate sa International Police Organization upang maipatupad ang pagkaka-aresto dito kay Bato de la Rosa. Bagamat madami nagsasabi na kailangan dumaan sa ating lokal na hukuman ang warrant of arrest bago siya ay tuluyang isurrender sa International Criminal Court. Pero meron po tayong Republic Act 9851 sa ilalim ng Section 17 na kung ang isang warrant of arrest ay nailabas na ng International Criminal Court at tayo po ay hindi na po miyembro dyan sapagkat tayo po ay nag-withdraw na dyan noong March 17, 2019 nung panahon po ni Presidente Duterte. So yung rule na kung saan dapat dumaan sa local, sa domestic court ang isang warrant of arrest issued by the ICC in order to give the benefit of due process doon sa akusado na nakalagay doon sa warrant of arrest ay hindi na po applicable sa ating sa kaso ni Bato de la Rosa, at pwede na siya ay surrender by way of cooperation to the International Police Organization. At magpapatupad naman yan ay ang ating Philippine National Police in coordination with the Interpol upang siya ay arestuhin at dali na doon sa The Hague, Netherlands at upang sila ay magkaroon ng reunion reunion daw doon sa dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. So sana naman ay maging maayos ang lahat at hindi maging magulo kung sakasakaling may katotohanan nga ang warrant of arrest na nailabas na ng ICC. Hindi katulad nung nangyari kay Presidente Duterte na medyo nagkaroon pa ng mainitang debate, argumento bago tuluyang naisuko ang dating Pangulo. Pero dito sa kaso ni Bato, sabi naman ni Senator Bato, just in case lumabas ang warrant of arrest, ay siya naman ay ibibigay niya ng buong buo ang kanyang sarili, susuko siya kung may ipapakita ang warrant of arrest at kung ito ay naaayon sa ilalim ng ating
batas. So lumalabas, walang problema kay Bato kung nandiyan dyan yung warrant of arrest. At sabi niya nga kung nandiyan dyan yung warrant of arrest at nandiyan dyan din si Trillanes, kay Trillanes mismo, susuo siya. At kung gusto pa daw ni Senator Trillanes ay siya magposas kay Bato. Yan ang hamon. At ito pang isang senador, kung sakasakaling dadalin daw si Bato sa The Hague, Netherlands, ay siya daw ay willing ng samahan din si si Bato de la Rosa. Pero duda tayo dyan, no? Mukhang baka bluff lang yan, mukhang salitang pampolitika. Hindi naman siguro sasama si Robin Padilla dahil wala naman siyang kaso. At may pamilya siya dito sa ating bansa at may anak siya, may asawa. So definitely, hindi sasama yan. So it's more of a political statement na sasama siya doon sa The Hague, Netherlands. Okay? So, antabayanan po natin, abangan po natin, no? Pagkatapos siguro ng bagyo, tingnan natin kung may katotohanan na inilabas na ang warrant of arrest coming from the International Criminal Court, and let us see if Bato de la Rosa, as a senator, will comply with the order of the International Criminal Court to have him arrested, no? Kapag nandyan na yung barat. Okay, so hanggang dito na lamang po. Sana po tumigil ng ulan, tumigil ng bagyo, nang hindi na ito makapapansala sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Region 5, sa Region 4, at papunta na po sa Region 3. Hanggang dito na lamang muli ang inyong lingkod, ang po si Attorney Rene Bueno.